Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang Ayan. gabi po. Hi, Berna. Hello po, Ma'am Kai. Oo. Alam ko nasa labas ka. Pero the show must go on po. At bilang buwan ng Abril at malapit sa April 24 o April 22 ba? Ay World Earth Day ang sineselebrate ng buong mundo. At dyan po nakakiling ang ating topic sa gabing ito. Nandito po sa ating poster, as you can see, World Earth Day. Ang theme po ng World Earth Day ay Our Power, Our Planet. So for this episode, Burns, ang ating title ay Power Moves para po i-celebrate natin ang renewable energy for sustainability. At yung episode po natin ngayon ay episode 14 kung saan pag-uusapan po natin ang RE. At simultaneously, naka-live din po tayo sa ating, sa iba't ibang Facebook pages po ng ating partners. Nandyan po ang Inet Philippines, ang CISO, ang Lapis, ang senior sa panahon ng COVID, at yours truly po, ang PRM. Naka-PRM shirt po ako ngayon. Dahil sa event po namin kanina lang din. nabanggit mo ba ang Inet Philippines? Yes po, kauna-unahan. Yan. Civil Society Network for Education Reforms or Inet Philippines. At ang nakalagay po sa ating poster na guest ngayong gabi ay si Mr. Terence Batulon. Siya pong Pangulo o Presidente ng Lagawe Highlands Rural Bank sa lalawigan ng Ifugao, ang kanilang main office, ang headquarters. Ngunit sa kadahilanan po ng ilang technical difficulties, ay hindi natin siya makakasama ngayong gabi. Ngunit, ipagpapatuloy po natin ang ating theme, ang ating usapan tungkol sa renewable energy for sustainability. Ang ikukwento po sana ni Mr. Terence Batulon ay kung paano ang proseso na dinaanan ng Lagawe Highlands Rural Bank. Isa po itong rural bank, isang establishment sa Ifugao. At meron po silang branch offices sa Nueva Vizcaya at sa ilan pang bayan-bayan ng Ifugao, hindi lang sa Lagawe. Kung ano yung naging proseso nila para mag-transition ang at least 2 offices nila to solar energy. So nag-install po sila ng kanilang solar panel, solar electric system para with the intention of reducing their electric bill amounts na binabayaran, expenses na binabayaran. Mamaya po, ikukwento din naman natin ng kaunti ang kanilang naranasan at may ilang pictures tayo. But meanwhile, Burns, show muna natin ang maikling video po ng World Earth Day na ito pong ating materials ay hinanda po sa atin ngayon ni sino? Si Andy Javier po, kasama namin sa PRRM na siyang asan na ba ang ating ARPA? Ito ba? Sorry, nawala yata. Nakashare pa sa'yo. Nakashare, ma'am, pero hindi pa po ito yung video. Parang ito yata, ito. Ayan. Ayan, video ng World Earth Day. Okay, nawala ko kanina. Ayun pala sa dulo, sorry. Okay, panoorin po natin ng sandali itong ating video ng World Earth Day. We are Earth. Every breath we take, every drop we drink, every moment we live is tied to this planet. But the balance is breaking. Protections are vanishing. The air grows thick with pollution. The land cries out. Once we rose up. We demanded change. And we won. Now we must rise again. We're no strangers to hard times, and we know the only way through is together.
Because silence is surrender, and action is power. Act for clean air, for safe water, for your children's future. The choices we make now will echo for generations. Your voice matters. Your actions count. This is our moment. Yan po ang ating maikling video. Short but very powerful ang message. Power nga eh. Power moves. And our power, our planet. So napansin niyo po, may clean air, clean water, at ang topic natin ngayon, clean energy. So renewable energy. Ito po, bakit natin binabanggit ang renewable energy? At bakit bahagi siya ng World Earth Day? Na meron po kaming ilang students mula sa Cavite State University na pinagawa namin ng maikling research on renewable energy. Share lang po natin ang bahagi ng kanilang ni-research. No? Para lang po maunawaan natin, ma-set into context natin, what renewable energy are we talking about? Sige. Wait. Yan. Ito lamang ay yung first slide niya, Burns, ang basahin natin. Kinuha niya sa isang study online. No? It is stated that fossil fuel-based energy resources are causing detrimental environmental issues such as global warming and climate change, along with the demand of supply global energy demands. Ngunit, researchers on renewable energy technologies are continuously growing to enhance the performance of renewable energy generation, especially in terms of energy conversion efficiency and keeping up with the pace of environmental sustainability. So, ang binabanggit po ditong renewable energy technologies ay solar, wind, hydroelectric, biomass, geothermal and hydrogen. Pero baka ano din yan, controversial technologies. So, ang nais natin ay clean energy na hindi magre-release or mag-emit ng greenhouse gases or ng carbon emissions into our atmosphere, into our environment. Dahil yan din po ang nakakadulot or nakakapagpataas, nakakapag-intensify ng global warming at nakakapag-worsen ng climate change situation natin sa ating mundo. So, ang focus po natin parang what are our alternatives to fossil fuel, no? So, isa itong renewable energy. At nabanggit nga kanina solar, wind, microhydro, etc. So, in this episode, we will feature at least two, no, Burns? May microhydro at may solar. Yan. So, ang sunod na... Sige, Burns. Maganda din po yung pinakita nating general research on renewable energy kasi parang for us lang naman po, for youth perspective, parang ang alam lang po lagi ng mga youth is either solar o kaya yung wind power ng renewable energy. Pero meron pa po palang iba't ibang sangay ng renewable energy na ginagawa at isa na rin po itong isa sa mga ipapresent din po natin o ibabahagi natin sa kanila yung isa pang sangay ng renewable energy, isa pang type kumbaga. Yan po. Yeah, oo. Ngayon, ibabahagi din namin, karamihan dito sa share namin ngayon ay mga naging karanasan din ng PRRM sa mga nakaraang dekada na minodel, pinilot, at yung iba ay na mainstream na renewable energy technologies. Ganda ng background ni Bern, nakawayan. Yan. Nasa Cavite po siya. Oo, yan.
So, i-share din natin, ang i-share namin naging karanasan ng PRRM ay sa larangan ng microhydro at solar energy technologies. So, unahin po natin itong tungkol sa micro. Yan, naalala ko ito, mga early 90s ito, no? Sa lalawigan po ng Ifugao, alam niyo naman sa Ifugao ay bulubunduking lalawigan, probinsya, at hindi naaabot ng grid or ng kuryente na ang mas nasisilbihan ay yung mga nasa town centers dahil mas cost efficient yan dahil lapit-lapit ang mga bahay at pag naglagay ng connection ay very efficient dahil hindi magastos sa materyales, no? Kaya pag pumunta ng bundok at magkakalayo-layo ang mga bahay, tulad ng sa Ifugao, ay hindi na cost efficient yon. So hindi kadalasan na kakarating doon ang kuryente, no? So, pero kailangan para sa ilaw sa gabi, para sa ilang maliliit na appliances, nung nagka-cellphone na ang mga tao ay para sa charging. At isang nakitang resource na mayaman sa Ifugao at maaaring pagsimulan at maging kumbaga input sa isang renewable energy technology ay yung microhydro technology. So dito po sa Ifugao, meron pong isang article sa isang journal ng PRRM, yung Community and Habitat Journal, na kinukwento itong microhydro sa lalawigan ng Ifugao. Actually, na-implement po siya or sagawa siya sa 3 barangay sa tatlong munisipyo po yata, 3 barangay sa 3 munisipyo. So, tignan po natin. Ang sinasabi lang naman po nitong, ayaw niyang, ng article na ito ay yung mga sitwasyon sa Ifugao na naging maganda or kaaya-aya at angkop ang microhydro technology. So, nandito po yung binabanggit na barangay sa Sitio Gode, sa Bangbang, Hunduan. Meron din po sa Barangay Bokyawan sa bayan ng Kiangan. At meron din sa Barangay Maggok sa bayan ng Hunduan. So, tatlong bayan po yun, ano? Tama ba? 3 bayan nga ba? So, tingnan lang po natin, balikan lang po natin yung ilang mga pictures at siguro tignan ko kung maikukwento ko. Actually po, yung technology na yan ay naging awardee sa ASH din. Mamaya po ikukwento din natin ng mas mahaba. At yun pong isang community leader sa Ifugao, ito pong babae sa kanan ng inyong larawan, si Esther Liknachan, ang siya pong tumanggap ng award kay Prince Charles dahil yung Ashden Award po ay sa bansang UK ibinibigay. So, ibig pong sabihin, kinilala yung technology na to at yung pilot model na ito kahit sa ibang bansa. So, narito lamang po yung ilang mga larawan na kita nyo naman po ang mga makinarya na kinailangan gawin, mga turbine, flywheel, at generator. So yan, at kailangan lang niya para umandar ito ay may, wala pala yatang pictures. Pero kailangan po ay may waterfalls kahit po hindi ganoon kataas. May minimum height po yata, mga 5 meters. Kailangan may hulog ng tubig na siyang magpa-power doon sa turbine, siyang magpa-power sa generator at magpa-power ng baterya, ng solar batteries. So narito po yung ilang mga, ato po. Yan, tignan po natin yan. Ito yung turbine na sa bandang latter part nung proyektong ito, nung tapos na yung pilot at nire-replicate, fina-fabricate na lamang po itong ilang mga makinarya doon sa Ifugao. Ayan. Yan po, kahit ganyan po lang yata na falls ay uubra na. No? Basta may hulog ng tubig.
Sorry, Burns, akong makakakwento nito kasi naabutan ko ito ano na to, part ng kasaysayan ng PRRM na siyang nagpasimula ng microhydro technology na ito. Teka, stop share ko po muna. Dagdag na kwento rin. Yun din pong technology na yon ay tinulungan tayong isang volunteer from the Netherlands, si Jan Portuguese. Siya ay nag-volunteer sa Pilipinas via VSO, yung Volunteer Service Overseas, VSO po yan. At siya ay na-assign dito sa Pilipinas at yun ang kinontribute niyang output ng kanyang pag-volunteer, yung microhydro technology. Nasundan po siya ng isa namang British, si Simon Taylor, na nagpatuloy nung nagpahusay pa dun sa ginawa ni Jan na microhydro. Ngayon, ito pong yan tuloy dahil naging maganda ang karanasan dito sa microhydro na ito ay na-replicate siya sa ibang lugar. Pero tignan po natin kung ito na nga ba yung na-replicate na lugar. Sa Nueva Ecija po siya na-replicate sa bayan ng Kapintalan. Bayan ba yung Kapintalan? Sorry. Ayan, ito. Sige. At na-feature siya, kinilala at na-feature ulit yung renewable energy system na ito sa isang compendium na ginawa ng Preferred Energy Incorporated or PEI. Last year lang po ito, no? March 2024. Ang compendium po na ito ay iba't ibang renewable energy technologies at isa sa mga na-feature ay ang microhydro. Sa Kapintalan nga po, sa Nueva Ecija. Bayan ng Kapintalan sa Nueva Ecija. Maganda pong naging proyekto ito dahil kaakibat ng community yung LGU nila, yung Karanglan LGU. Barangay Kapintalan sa bayan ng Karanglan. Yeah. Ito po ay may tulong din from the British Embassy in terms of a financial grant. Narito po yung kanilang, tulad po ng mga pictures kanina. No? Ito yung malamang, ito yung turbine na patatakbuhin ng hulog ng tubig at magpa-power ng generator. Maganda pong basahin ko lang saglit. Maganda po kasing basahin itong the Karanglan LGU also initiated the formation of the Kapintalan Microhydroelectric Consumers Association. So nabuo po ang isang community association para magpatakbo o mag-manage ng microhydro project. So after training and mentoring, they were given the mandate to manage, operate, and maintain the microhydropower system. Sa ngayon po ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang microhydropower na ito. Yan. Maganda rin pong maipakita dito, no? Ito po yung ang model po nila sa Kapintalan at nangingiti ka, Berna, kasi nakalagay ay Dragonfly. Dragonfly Microhydropower designed by PRRM. Noon pong pinilot sa Ifugao itong microhydro, may imagine nyo sa isang kabundukan at walang ilaw sa gabi, madilim na madilim, pero dahil may microhydro na nagbibigay ng kuryente sa ilang mga ilaw sa mga bahay, para siyang mga kumukutitap na fireflies, maliliit. Pero itong ginawa nila sa Kapintalan ay malaki na, 50 kilowatt nga po ang nakalagay dito, ng 50 kilowatt of electric power, which can supply a local village grid. So, imbes na firefly lang na maliliit, dragonfly na siya na malaki. Kasi, kaya na niyang magpailaw ng maraming bahay
At hindi lang ilaw, kundi mga kaunting maliliit na appliances. So, yan po yung sa Kapintalan. May pictures pa ba? Ayan, wala. Siguro po ngayon, pwede niyong puntahan yan. Kung gusto niyo makita, pwedeng mapuntahan sila sa Kapintalan at naandun yung um, project na ito sa barangay ng Kapintalan. Okay, Burns, what is our next sharing? Or may insights ka ba doon sa ating microhydro in Ifugao and Nueva Ecija? Pero siguro po isa sa mga mai-share ko naman po kasi hindi ko naman naabutan yung mga project natin doon. Pero yung yung tawag dito, strategy po ng PRM para po makapili ng community or project areas para doon sa mga projects natin, like for the renewable energies. Kasi parang lagi ko pong take diyan is lagi siyang co-creation ng komunidad, ano yung pinakakailangan ng komunidad at ano yung pwedeng maitulong ng project doon sa problema ng komunidad. And then, ganung klaseng, kasi kanina po meron din kaming event na hinost na electoral agenda naman yun. Pero, laging pumapasok na ngayon. Ngayon na lang po, ngayon ko na lang po naririnig yung co-creation, yung participation with the community. Kasi minsan ang atake natin is parang ano yung sa tingin natin makikinabang sa community pero hindi natin natitingnan on the ground kung ano ba talaga yung kailangan nila para yun yung maibigay natin. Pero parang since 1952, yung ginagawa po ng PRN is alamin talaga from the ground ano yung problema. And ngayon na nakita natin na madaming, yun nga yung mga kailangan ng community doon sa Ifugao at Nueva Vizcaya, nasolusyonan yung problema nila sa ilaw at doon sa katubigan para po maging gumaan man lang yung buhay nila kahit pa paano through the project na na-implement po since 1900s. Nung wala pa po ako. Hindi pa ako nabubuhay. Tama, Burns. At bahagi din ng co-creation process na sinasabi mo ay one, yung sinabi mong pagtukoy ng mga, ano ba yung mga problema, ano ba yung mga pangangailangan. At bukod doon, isa pang bahagi ng co-creation process ay ang pagtukoy din sa ano yung meron, ano yung mga kalakasan, ano yung mga kakayanan, or ano yung natural resources na meron doon sa lugar o sa komunidad. Halimbawa lang dito sa microhydro, mayaman sa tubig yung kabundukan ng Ifugao communities. So dito, nagkaroon ng idea din, ano ba ang pwedeng technology na gagamit, hindi uubos, pero gagamit sa lakas ng bagsak ng tubig. So yan yung waterfalls na nag-power sa microhydro. Ganyan. O basta may current na magpa-power sa turbine. So, tama, maganda yung binanggit mo na yun. Bukod doon sa natural resources, ay yung kakayanan ng mga lokal na tao. Maalala ko dito sa microhydro pilot model sa Ifugao, merong isang community leader na mahusay siya sa fabrication, sa technology, sa kuryente, ganyan. At siya yung naging lead person, among others, doon sa pakikipagtrabaho sa ilan pang specialista para maisagawa yun at mabuo yung microhydro project nila doon. Sige, yan yung microhydro. Meron pa yan. Meron tayong maikling video tungkol doon sa microhydro sa Kapintalan. Share din namin po ulit sa inyo. Okay. Nestled in the Caraballo mountain range in central Luzon lies the indigenous Igorot barangay of Kapintalan,
Without electricity, and after 7 years of petitioning the National Power Company, this agrarian community decided to take matters into their own hands. In cooperation with PRRM, the Philippine Rural Reconstruction Movement, local leaders concluded that the construction of a micro-hydroelectric plant would meet the community's unmet needs. After partial construction of the plant, PRRM funding dried up and the community was left on its own. Despite limited resources, the self-taught electrician Tano Mindanao rallied the community to provide the necessary capital and volunteer labor required to complete the project. Finally, in 2003, the lights turned on. A community co-op, the Capitalan Micro Hydroelectric, was created to benefit from and manage the newly minted micro hydroelectric project. There are currently over 150 member households enjoying environmentally friendly power at roughly 10% the cost of its only competitor. The impact of the hydroelectric plant on the community is profound. It provides affordable electricity for the marginalized, strengthens community bonds through local ownership, and improves the overall quality of life. Community members highlight the benefits of improved communication made possible by cell phones and readily available electricity. They are able to stay in touch with the business contacts in their region and maintain the social connections with friends and family that are so important in Filipino culture. Television and radio newscasts keep the community informed of weather and current events. The most often cited benefit is the students' ability to study late into the evening. Ultimately, the introduction of electricity improved overall happiness and general well-being of the Capitalan community. While the project has largely been a success, challenges remain. Currently, Tano Mindanao is the only community member with the knowledge required to maintain the plant. To ensure long-term sustainability, the co-op has proposed a scholarship to train the next generation of technicians. Additionally, some users have experienced inconvenient brownouts and power surges which have destroyed electronic devices. The co-op would like to purchase a power regulator to correct these issues, but lack the necessary funds. The current pay structure for the hydropower consists of a flat monthly rate. Many users complain that it is unfair due to a varied household consumption. Meters have been proposed as a means for measuring consumption and billing by kilowatt hour. Meters would also provide the co-op with the ability to better monitor overall supply and demand. Current revenues are sufficient to maintain consistent operation. In order to expand and implement the co-op's proposals, however, more funds are required. Despite many obstacles, the community's commitment and dedication has enabled the project to succeed and indicates that it is likely to flourish in the future. Yan po yung ilang kwento pa at ilang images sa Kapintalan Microhydro. Nabanggit pala doon sa video na yan. Ano yun? Yung students study into the night, na. Naalala ko po nung sa Ifugao talaga, pag alas 6, alas 7 ng gabi, ang mga estudyanteng bata na nakatira sa isang kubo dahil mas malapit sila sa eskwelahan at weekly na lang sila umuuwi. So pag sa gabi, nag-aaral sila, may isang malaking kandila sa gitna, sa sahig, at lahat sila nakapaikot doon sa kandila na yon para magbasa ng kanilang mga libro. So itong ganitong contribution ng microhydro na at least magkakailaw sila sa kanilang kubo ay malaking bahagi ng kanilang pag-aaral, na mapaunlad ng kanilang pag-aaral. So yan sa Kapintalan din. Yung una po natin kanina ay sa Ifugao, itong ikalawang model ay sa Nueva Ecija. Pero not to say that all the processes
ran very smoothly. Marami din pong mga difficulties, maraming mga naging challenges and issues, hindi lang sa usapin ng teknolohiya, kundi sa usapin na rin ng social, ng human relations. So, hindi po maaalis yan. So, hindi talaga madali, pero worthwhile. Worth our while. Sige, Burns. Ano ang ating Yung next? compendium naman po ang sunod. Pero nabanggit yung mga kanina yung mga bata, sila sa kubo, may ilaw na nakakapag-aral na sila. So parang ganito lang din po yan. Ilaw at kubo. Oo. Sige. Ngayon, kung maalala nyo rin po, nabanggit dun sa Kapintalan video, yung si Mang Tano. Siya po ay, kung sa Ifugao po ay may Manong Louie Kabigat, dito sa Dabaysihan naman ay may Mang Tano, Mindanao. Sila po yung mga key persons din para mapaunlad pa at mapagpatuloy yung technology. At kung narinig nyo rin po sa video nung Kapintalan, itong last video, nagpapa-scholarship yung co-op para may mga batang makapag-aral tungkol sa technologies na ganyan at sila ang magpatuloy ng pagmamanage nung microhydro project nila. So meron na rin pong ganyang parang sustainability mechanism na put in place ng co-op na yan. Sige. Anong next natin, Berna? Meron pala ako dito nung ito yung nabanggit natin kanina na awards. Kanina, no, yung pong si Miss Esther Licnacian ang tumanggap ng award kay Prince Charles. Ito, dahil naging Ashden winner po yung microhydro. Ito pong SITMO, ang ibig sabihin ay Save the Ifugao Terraces Movement. Isa po itong local movement or local na kilusan sa Ifugao na ang layunin ay save, protektahan at depensahan ang Ifugao rice terraces. Pero hindi lang yung rice terraces, kundi lahat ng kaugnay ng rice terraces. Ibig sabihin ng lupa, ang tubig, ang hangin, ang natural resources, ang kabundukan, ang watersheds, ang mga tao. Yun ang sakop ng advocacy ng SITMO. At yung SITMO, yung proponent ng microhydro project sa Ifugao. At sila yung naparangalan ng Ashden Award. SITMO is providing microhydro power to very remote village communities in the Philippines. Ito po yung dragonfly na binanggit ulit natin kanina. Ilan sa mga results, no? People love having light for the evenings, and now that they have found it's cheaper than the mains supply and more reliable too, it's becoming increasingly popular. Yeah. May mga ilang key points po dito na banggit doon sa kanilang kung bakit na-awardan sila. Ang 2005 pa po ito pala, hindi pala 90s, 2005 naman, early 2000 pala. Ayan, ilang larawan lamang. Tapos dinedescribe po yung technology, no? How it works. Makikita ba dito? Ayan, hydro schemes use turbines to generate mechanical power from falling water. So yan yung bagsak ng tubig. At generate niya yung turbine para mag-produce ng mechanical power. This can be used directly to drive machinery or coupled to a generator to produce electrical power. So yan po yung idea ng microhydro technology. How is it maintained? So tulad nung nabanggit kanina, merong co-op, may microhydro users associations na nabubuo, at tulad nung nabanggit din ni Berna kanina, nag-build on sa community power din. So may mga people's organizations na binubuo. Benefits: the SITMO microhydro projects have provided electrical power for lighting, radio, and TV to about 160 families in 11 villages. Kumpara po natin doon sa 100
50 households sa Kapintalan, ano. So parang ganun talaga ka spread apart yung mga kabahayan sa ganitong mga lugar. So lighting, radio, and TV at ngayon siguro ay para na rin sa charging of mobile phones. Meron ding social benefits. Basahin natin. Social benefits. So sabi natin kanina, quality light for studying and for handcraft making, handcraft production. And discouraging young people from migrating to the towns or cities. Economic benefits naman po ay nagkakaroon ng mga maliliit na negosyo ang mga kabahayan na nabiyayaan ng electricity. Halimbawa po nito ay wood carving business, micro hydro mills for processing of their agricultural crops. Ito pong picture na ito ay parang taken from the top, pababa. So yung hulog ng tubig, parang kinapture yung tubig, tapos pinadaan sa isang malaking tubo. At yung kung makikita nyo po yung sa baba, bubong ng isang parang maliit na kubo, concrete hut, at doon nakabahay ang turbine at yung generator. So yung tubig na dumadaan dito sa pipe na ito, sa tubo na ito, ang babagsak doon sa turbine sa loob ng kubo na yun. Yan yung sa Sitmo Microhydro na na-awarda ng Ashden Award. Any thoughts, Birds? Parang gusto ko pong makita yung microhydro ngayon sa Ifugao. Ma'am Kai, isama po natin sa ano. Sama natin sa ating mga lakwatsa. Ito na yan. Oo, hindi lang yun. Yun din sa Kapintalan. Kasi para sa mga interesado pong makita itong mga models na ito, ang ruta naman papuntang Ifugao at papuntang Nueva Ecija ay iisa. So maaari kayong mag-exposure visit sa Kapintalan, sa Karanglan, Nueva Ecija, at saka kayo tumungo sa Ifugao. Yeah. At sa panahon ngayon, dahil medyo progress na rin naman yung microhydro technology, marahil ay marami na rin ibang mga lugar, mga komunidad sa ibang bahagi ng Pilipinas ang meron na rin microhydro powered electric system sa kanilang mga komunidad. Lalo na sa mga lugar na mayayaman sa tubig na spring waters or mountain springs na mayroong hulog or may falls. Kahit maliliit. No? At depende sa electricity na ma-generate or sa power na mapoproduce. Okay. Now we go to yung ating Burns. Yung ating naunsyaming topic. Yung about po sa solar panels po ng Bangko Lagaw. And meron naman pong ating padalang photos at ibang resources si Sir Terence para po ating bigyan ng justice yung kwento naman po ng Bangko Lagaw sa paggamit na po nila ng solar panels sa kanilang branches. Yan. So, hindi naman panoorin. Tignan po natin yung yung ilang mga photos na na-share po nila. Marami pa daw po, pero ito lang yung ating tignan sa ngayon. Teka, saan ko ba nailagay? Yan. Yan. Siyempre po, may idea naman tayo ng solar panels, no? So sa isa pong opisina ng Bangko Lagawe meron sa Lagawe at meron sa Bambang. Lagawe sa Ifugao, lalawigan ng Ifugao, at sa bayan ng Bambang sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, may opisina po ang Bangko Lagawe. So ito pong dalawang opisina na ito ang sinimulan nilang lagyan ng solar
solar energy system. So ito po ay sa bubong ng opisina nila sa Bambang. At ilan pong panels ito? 1, 2, 3, 4, 5. So 10 panels pa lang ito. Yan. So ano pa yung iba nilang photos? Yan. Ito naman po ang, yan ba ang susunod? Yan. Sa loob po ng, so bukod sa panels, may wiring system at yung wires na yun ay maiipon at magkakaroon ng isang control box sa loob ng kanilang opisina. So hindi rin po madali kaya tinuturuan din ng kanilang mga staff, yung staff ng bangko kung paano i-operate, basic maintenance at troubleshooting at kailan tatawag na dapat ng eksperto para sa pag-aayos o pag-repair. Yan, nasa loob po ng kanilang mga opisina ito. Ang daming wires, Burns, iba-ibang kulay. Yan, Pero, ha? opo, curious lang po ako kung sobrang hirap po ba nito i-maintain or mahal po ba o kaya naman madali lang siya pero mahal, yung ganun po. Para po sa mga may alam din po dyan sa nanonood ngayon, so baka po may i-share kayo sa amin. Ayaw nga. Correct. Yung mga nandyan sa YouTube Facebook natin sa ngayon. Tignan nga natin, meron bang, wala pa namang nagko-comment. Oo. Baka pwedeng i-part 2 natin yan, Burns, sa episode na ito. We invite an expert to talk about it. Yung intention kasi natin for this episode, even originally with Terence of Bangko Lagawe, ay yung experience sa pagkakaroon o paggamit ng renewable energy technologies tulad ng microhydro at solar panels. Pero yung science behind it at saka yung economics behind it, mga cost-benefit analysis, baka pwedeng i-part 2 natin yung ano na yan. Yan po, siya po yata yung branch manager ng Bangko Lagawe, yung nasa kanan sa Bambang. Yan. So yan yung ating ilang photos sa Bambang. Ang kwento po sa amin, syempre medyo malaking investment dahil bangko sila ay medyo malaki ang demand nila for electricity. Kaya malaki din yung investment nila para mag-install ng panels, ng wiring, and iba pang bahagi ng solarizing the building. Pero parang wala pa silang isang taon, pero parang 9, 10, 11 months na silang gumagamit ng solar panel, solar electricity, ay malaki daw ang ibinawas. Very substantial ang ibinawas ng kanilang electric expense, bill kada buwan. So, nung binanggit nila sa akin yun, nag-compute ako, sa loob ng, I think, 2 taon, bale 24 months, parang nabawi na nila yung kinapital nila sa i-install ng buong system. May ROI na po agad. May ROI na sila after 2 or 3 years siguro, ganun. Baka may iba pa silang expenses. So malaking talaga yun, malaking bawas sa kanilang sa kanilang overhead expenses. Yun ding yan na lang ba yung ating ngayon, Burns? Yan na lang ba yung ating, that's it, no? So ngayon, ang pwede nating i-share ay yung baka may mga kakilala kayo o tayo na unti-unting nagko-convert to solar. Halimbawa po, may mga LGU na sila na ang i-install ng solar street lights. Kung mapapansin niyo. Meron po akong nakikita nito sa Gimba, Nueva Ecija, meron sa ibang mga lalawigan din, mga ibang bayan, na may panel, tapos may katabi na siyang lamp,
or LED light. Tapos, yun ay iilaw sa gabi. Yan. Iba-ibang models din yata, hindi rin po ako expert. May iba na motion sensitive, so pag gumalaw, iilaw. Pag may na-sense siyang gumagalaw, iilaw. O kaya ay pag dating ng alas 6 ng gabi, saka siya automatic magla-light. Pagdating ng alas 6 ng umaga, mamamatay na siya. Ganyan. So may mga ganong models din. Ikaw ba, Birds, may... Apo, sa Trece po, meron din pong Trece. isang... Saan ang Apo, Trece? Ang Trece po ay nasa lalawigan ng Cavite. Trece Siya, Martin. siya po ang kapital ng Cavite po. Yes. Sa Trece naman po, meron pong isang street po doon, malapit po sa... Yung street po mismo ng City Hall. Yung buong street po ay puro solar lamps na rin po ang gamit. So, pagka malapit na po, siguro alas 5, yung paggabi na po, diretso na yung ilaw na sila. And I think yun din po yung isa sa mga sinutulong din po ng mga nakaupo na magkaroon na ng solar lights or solar lamps sa mga streets po ng Trece para mas course, kapag may ilaw, maliwanag, of course po, parang medyo ka-activate na rin yan ng safe, na hindi na prone sa accident at the same time. Ayun po. Pero ako Birds, of course, I advocate for renewable energy, yan, microhydro solar. But especially for solar, I have questions kasi syempre interesado rin ako na mag-transition a bit or mag-blend ng solar at saka yung grid electricity, no? Para makabawas sa bayarin at makakontribute din sa pag-decrease ng carbon emissions, no? From using too much or using your electric consumption generate para mag-generate pa ng ganong kuryente. Ikaw ba may mga katanungan ka o yung mga nanonood sa atin ngayon na ay may mga tanong ba? Halimbawa ako, pag gaano ka, syempre unang-una cost para sa isang maliit na bahay, halimbawa na pang ilaw, pang ilang electric appliances, ano yung range ng investment cost? Yan. At ano yung projected savings sa iyong electric expenses? And therefore, ano yung ROI mo? At kailan? Yan, kailan yung ROI? So yun yung isang tanong. Would you have your own question? Yes po, parang as youth po na, alam mo, talamak na po na hindi na po nakakalabas pag walang cellphone. So yung pag-charge, yung pagiging aware lang ng mga kabataan, ano po kaya yung pwede natin, baka may mga naiisip ko tayong pwedeng gawin to raise awareness about, how important renewable energy and how it really helps our environment in the long run para magkaroon po tayo ng sabi nga po kanina din sobrang fresh lang din po nung event kanina na ang calling natin ay maging responsible stewardship sa kalikasan, sa environment. So parang tayo as young individuals, parang ano yung pwede pa natin gawin para yung naabutan natin ngayon ay maabutan pa ng future generation. At the same time, like yung everyday life na routine mo, na nagkakaroon ka ng awareness na tatanggalin mo sa saksakan yung mga chargers na kapag wala na. Pero at the same time, paano din parang for every households din naman po, parang paano naman din sila mag-a-adapt sa ganung lifestyle na ang thinking na is renewable energy, ang thinking na is for sustainability at hindi na lang yung parang consume lang ng consume, pero wala na po yung pagiging responsable mo as individual dito sa mundo na nabubuhay, na pangalagaan din po yung resources at yung kapaligiran natin in the long run. Ayun po. So parang as ordinary citizens, ano ba yung
measures or practices na pwede nating gawin o pagbutihin o iwasan para mas maging efficient ang paggamit natin ng kuryente, no? Lalo na yung fossil fuel based na kuryente. Ano pa? Ano pa ang ating pwedeng maging katanungan? Ang naisip ko rin kasi at nababasa rin yung yung solar electrification ay nangangailangan ng solar panels, wiring, etc. etc. Na? At may lifespan din, lalo na yung mga solar panels. So how are these panels being disposed? Or are they recycled? Are they reused? Are they, alam mo yun, nare-recycle nga ba? Nare-reuse? Or dinedesign mo sila ngayon para mas ma-minimize yung waste management challenges from the solar panels. Yeah. So isa din yun kasi syempre may kaakibat ulit kaagad na challenge yun. So ngayon pa lang isipin na din natin or isipin ng mga experts at mga producers, fabricators, manufacturers kung paano yung magiging circularity ng solar electrification ng mga bahay, ng mga building. Yes, Berts? Yes, ngayon din po kasi parang pagka you go to the solar panels na na direction, parang kailangan talagang humugot ka ng sobrang lalim sa bulsa mo. Like sa cost pa lang napaka-expensive yun. So parang in the long run, sana may plano din na maging makamasa yung para ma-avail ng mga simpleng kabahayan lang din yung pagkakaroon ng solar panels para again mag-benefit naman yung karamihan, hindi lang yung big establishments pa or katulad po ng Bangko Lagawin na nagkakaroon na po ng madaming branches, so parang kaya na po ng budget, ganyan. Nagkakaroon na po ng madaming branches, so parang kaya na po ng budget, ganyan. Okay. Ayan, mabalik. Ikaw ba naputol? Akala ko ako naputol. Ako po yung naputol kasi Sorry. naubusan po ng isa. Ayan. Sige nga, Bers, bandang simula ka medyo nawala eh. Okay. Parang ang ko lang po, idea ko lang po doon is paano po natin magiging affordable sa karamihan yung solar panel in the long run. Kasi ngayon po sobrang sobrang mahal. At if we're looking for sustainability aspect of it, so dapat available or affordable po siya sa nakakarami para mas marami pong mag-shift into or adopting solar panels in the long run, lalo na po sa mga small households natin na maka-afford po talaga doon. Kasi minsan po, parang karamihan may drive at gusto talaga na lumipat doon or mag-adapt doon, pero pagdating po sa finances or resources, hirap po talaga. So, parang yan lang po yung goal or tanong na hindi ko rin po alam kung sino at paano sasagutin. Pero it's talagang basic concern siya sa marami, no? Sa mga, sabi mo nga, interesado at may gustong convert or blend ng electricity sources nila sa bahay or sa office man. Tayo nga sa PRRM ay gusto rin nating hindi lang experiment, kundi talaga kailangan nating
renewable energy system sa ating building na may kalakihan din ang demand or ang consumption. So, kailangan pinag-isipan naman natin, pero yun nga, kailangan pag-aralan din yung sinasabi mong cost and benefit and investment wise, ano din ang requirement from a person, a household, an institution who intends to shift or to use renewable energy technologies. Tapos ang naisip ko rin kaibahan, Burns, yung mga nauna nating examples kanina like in Ifugao and Nueva Ecija, hindi naaabot at malalayo, kaya kinailangan nilang mag-develop ng sarili nilang electricity source. Pero sa panahon ngayon at sa iba't ibang lugar, kahit nasa gitna ka ng syudad at available and very accessible ang kuryente, may opportunity pa rin at may pangangailangan to go renewable. Hindi kailangang magkakalayo o very remote ang iyong lugar para mag-solar or mag-microhydro. Pero may mga renewable energy technologies na appropriate even for urban areas or urbanizing areas. So yun yung isa pa ring insight. So, Power Moves, na? Ang ating title ng episode ngayon. Yes. At sana na-empower po natin ang na-empower. Yeah. Pag-isipan po natin ang renewable energy. Let's continue to explore, to study itong mahalagang opportunity, mahalagang challenge na ito that we have, lalo na sa isang bansa katulad ng Pilipinas na napakasikat ng araw sa ating lugar. No? Maswerte po tayo na nandito ang araw malapit sa equator po tayo. So talagang matindi at direkta ang sikat ng araw sa atin. So let us harness that opportunity and that blessing. So, bless you tonight. Yes. Yan ang ating ilang episode? 14th ba episode, Bert? Yes po, episode 14. 14 ng ating Senior City ngayong gabi, Sabado, April 26, bilang paggunita sa World Earth Day na ang theme ay Our Power, Our Planet, focusing on renewable energy. So, panawagan, tuloy nating pag-isipan at tuloy nating pag-aralan. Okay. Salamat po sa mga sumama sa amin ngayong gabi at manonood sa YouTube at sa Inet Academy. Any last words for this episode? Power moves. Power moves. Yes. Okay. Po. Good night, Berna. Good night sa lahat.